Puntahan nga po natin ang mga balita sa lalawigan. Arestado ang tumatakbong gobernador sa Guimaras dahil po sa swindling o panloloko. Kinilala po ang suspect na si Maggie Cacho. Modus daw niyang mangakong mamadaliin ang pag-aproba sa mga proyekto at kontrata ng gobyerno, pati na rin ang appointment ng mga opisyales kapalit ng daan-daang libong piso. Para makahikayat ng bibiktimahin, nagpakilala umano si Cacho na pinsan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Kilalang negosyante raw sa Guimaras si Cacho kaya posibleng marami ang naniwalang may connection nga siya sa First Lady. Arestado rin ang isa niyang katiwala at dalawang lalaking tauhan pala ng Philippine Coast Guard. Posible umanong nag-moonlighting ang mga ito bilang security detail. Sinampahan naman ng reklamong swindling ang suspect pero nakalaya rin matapos makapagpiyansa. Bugbog sarado po naman ang tatlong estudyante matapos nga pong pagtulungan ng kanilang mga kapwa-estudyante sa lungsod ng Davao. Lupay-pay na ang isa sa mga biktima ng saklolohan ng mga residente noong araw ng Miyerkules. Nagpapagaling na po ang mga biktima. Hindi po nakunan ng video ang panggugulpe pero nahagip sa CCTV ang pagtakas ng mga salarin. At ayon sa mga pulis, tukoy nila ang pagkakakilanlan ng mga nanggulpe na pawang mga menor de edad at estudyante din. Inaalam pa ang motibo sa pambubugbog. Paiigtingin daw ng Davao Police ang magpapatrolya para hindi na ito maulit pa. Patay naman ang isang lalaki matapos pagsasaksakin ng ice pick dyan po sa Taytay Rizal. Kinilalang biktima na si Gilbert Latoza. Suspect sa krimen ang kapitbahay na si alias Paul. Nahuli po ito sa follow-up operation ng Rizal Police. Nakuha naman mula sa kanyang ice pick na ginamit sa krimen. Base po sa investigasyon, matagal nang may alitan si alias Paul at ang biktima. Pinapunta ng suspect sa kanyang bahay ang biktima para daw magkaayos ang dalawa. Pero nang magkaharap, agad inundayan ang saksak ni alias Paul si Gilbert. Ayon po sa suspect, napuno na raw siya sa pambubuli at pagbabanta ng biktima. Nagtalo din daw ang dalawa dahil bumili daw ng droga ang biktima pero kulang ang dala nitong pera. Pinasinungalingan naman ng kinakasama ng biktima na bully ang kanyang partner. Hindi rin daw ito nagtutulak ng droga. Sinampahan na ng reklamong murder ang suspect. Patay sa engkwentro sa Butuan City, Agusan del Norte ang mataas umanong opisyal ng New People's Army. Kinilala po ang namatay na rebelde na isang Mirna Solarte alias Maria Malaya. 2 beses daw hong nakasagupa ng militar ang grupo ni Solarte hanggang sa mapatay nga daw ang umano'y leader. Naharap daw sa patong-patong na kaso. Itong si Solarte gaya po ng rebellion, kidnapping and serious illegal detention, multiple murder at maraming iba pa. Si Solarte ay asawa umano ng isa pang commander ng NPA na si George Madlos alias Caoris na una pong napatay noong taong 2021. Muli namang nag-alboruto ang Bulkang Taal sa Batangas. Nakapagtala po ng minor phreatic eruption o mahinang pagputok sa bulkan nitong Miyerkules. Tumagal naman po yan ng 3 minuto. Nagbuga rin ang usok at abo ang bulkan na abot naman sa 900 metrong taas. Tinangayan ang hangin sa hilagat kanlurang bahagi ng bulkan. Nananatili pa rin sa alert level 1 ang Bulkang Taal. Bawal pa rin ang pagpasok sa Taal Volcano Island at maging ang pagdaan ng anumang uri ng sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan.